Welcome to our channel, Magikerang Kusinera. Please like, share, and subscribe. Hope you like our videos. Enjoy watching. Thank you. Ito na mga kamagik, ang aking inimbentong luto na hinaluan ko ng bunga ng kasoy. Gusto ko kasing malaman kung ano ang lasa ng niluto kung hahaluan ito ng bunga ng kasoy. May piritong isda kasi. Mapakla. Mahilig ako mag-invento ng mga lutuin, mga kamagi. Kahit hindi ko alam kung anong kalalabasan. Try lang ng try. Ito, igigisa ko to sa sibuyas. Igigisa ko to sa sibuyas, mga kamagi. Ayan. In fairness, mabango. Kaso mapakla. Mapakla, maasim-asim. Hindi ko type yung lasa niya. Niliit-liit ko pa ang mga kasoy, mga kamagi. Kasi itatry ko siyang iluto sa may piritong isda. Igigisa ko muna. Pero ipipirito ko muna isda, mga kamagi. Ewan ko kung anong lalabas sa lasa nito. Subukan nating magluto ng ulam na may bunga ng kasoy. Piritong isda, tapos igigisa ko to, and then ihahalo ko siya. Ewan ko paano magiging lasa. Wala po akong idea. Kasi, first time ko lang iluto ang bunga ng kasoy sa ulam. Ganito ako, mga kamagi. Mahilig ako mag-invento ng mga niluluto. Paano na lang ang maisipan ko, igigisa ko lang na igigisa yan. Sa huli ko na malalaman kung anong kakalabasan. Habay o walay, mga kamagi. Try lang ng try. Luto ng luto kahit walang recipe. Hindi ko alam ang lasa ng kasoy sa ulam. Kaya nga po naging Magikerang Kusinera ang aking YouTube channel at saka ang aking Facebook. Dahil mahilig po ako mag-magic. Ito, mga ka-magic. Ito yung aking pipirituhin isda. Gagawin ko siyang, pipirituhin ko muna siya. Tapos mamaya igigisa ko ito. Tsaka ko ihahalo dyan. Ito yung isdang torsilyo. Gusto ko lang subukan yung bunga ng kasoy ko anong lasa sa ulam, mga kamagi. Ganito ang style ko, kung kamagi. Mahilig talaga ako kung ano yung mga maisipan kong gawin, lalo pag may gusto akong kainin. Or di kaya may mga curious ako dun sa mga gulay, kung pwede siyang isama. Sinusubukan ko lahat yan, mga kamagi.
Kerang Kusinera, pati ang aking Facebook. Kasi nga, bigla na lang siya sa isip ko na, kasi mahilig ako sa invento, mahilig ako magluto, kahit hindi ko alam ang mga recipe. Ito mga kamagi. Medyo patansin, bago. Sa pagluluto mga kamagi, hindi ka dapat matakot kasi lahat pwede natin yung subukan. Kung ano yung sa tingin natin na may curiosity tayo sa pag-iisip natin, na pwede natin ihalo sa pagkain, huwag natin sabihin na, hindi naman yan sinasama sa ganyang luto. Pwede natin yan subukan. Saka huwag natin sabihin hindi natin kaya o hindi natin alam magluto kasi lahat yan kaya natin. Natatakot lang ang iba. Saka mahina lang yung loob nilang mag-try ng mga lutuin na kung wala silang recipe, feeling nila hindi na sila makakapagluto. Kaya nga may nagtatanong sa akin mga kamagik, ang sabi nila, pwede raw bang ihalo yung halimbawa, kung kasoy, sabi ko yung ulam, sabi ko, pwede naman lahat ng bagay, lahat ng luto ay pwede nila gawin. Subukan mo kasi para malaman mo. Dalawa lang naman yan. Pwede sumarap or pwede hindi. Pag sumarap, ulitin, lutuin. Pero pag hindi sumarap, huwag mo nang ulitin. Alam niyo ba mga kamagik, share ko sa inyo kung ilang taon akong natutong magluto. 8 years old, marunong na ako magluto mga kamagik. Bali yung tatay ko, tricycle driver yan, mga pedicab driver sa Maynila. Ngayon, uuwi yan, may dala na yung ulam. May galing na sa palengke yan, may dala ng ulam, lulutuin na lang. Ako ngayon ang nakatoka para magluto. Kasabihan ng tatay ko, alam nyo, hugasan mo yan, linisan mo yan, tanggalan mo ng ganito, tanggalan mo ng hasang, 2 beses mo banlawan, hanggang sa, laging ganun yung gawa ng tatay ko mga kamagik. Hanggang sa natuto na ako magluto, at hanggang sa nakahiligyan ko na siya. 8 years old, pataas, marunong na ako magluto mga kamagik. Hindi ako naghahanap ng recipe, basta kung ano lang instruction ng tatay ko, lagyan ko ng konting asin, lagyan ng konting pampasarap, ilagay ang gulay, pagkatapos kumulo, pakulin lang ng konti, then patayin na, mga ganyan. Everyday yun ang ginagawa ng tatay ko sa akin, hanggang sa, yun yung naging routine ko, hanggang sa marunong na talaga ako magluto. Ito na mga kamagik, sisimulan ko na igisa yung mga sangkap ko. Ito yung bunga ng kasoy, bawang, sibuyas. Umpisahan ko na ang pag-iimbento. Ganyan mga kamagik ang ginagawa ko, hindi ko muna siya agad hinahalo-halo kasi pag naaamoy ko na siya yung aroma niya, kaya ako ngayon siya hahalo-haloin. Yan. Sa pamamaraan ng pagluluto mga kamagik, meron tayong kanya-kanyang pamamaraan. So magkakatalo lang tayo mga kamagik sa lasa pag tapos na natin iluto yung ating mga ulam. Ayan. Ito ang bunga ng kasoy. Ito yung bunga ng kasoy, tinikman ko siya, hindi ko siya gusto. Mapakla, medyo maasim.
Pero ang alam ko, meron din ito na medyo matamis din. Pero ito, hindi siya matamis. Mapakla siya. Medyo maasim ng konti. Ayan, mga kamagis. Ayan mga kamagis. So, igisa-gisa ko lang siya ng ganyan. Then, meron ako dito ketchup mga kamagis. Tomato sauce sana kasi wala akong makitang tomato sauce. Gagawin ko siya na lang parang style sweet and sour. Gagawin ko itong parang sweet and sour mga kamagis. Ito na lang ilalagay ko kasi wala akong tomato sauce. Tapos lalagyan ko yan siya ng kaunting suka. Mga kamagis mamaya. Konting asukal. Lalagyan ko siya ng konting asukal mga kamagis. Samahanin niyo ako ng kamagis. Sa kalalabasan itong aking iniimbento. Then maglalagay ako ng konting suka. Sweet and sour style. Ang bala ko sana tomato sauce yung ihalo kanina. Kaso wala akong makita tomato sauce. Ganyan yung style ko mga kamagis. Basta kung ano yung nasa loob ng kusina or sa ref, yan ang mga susubukan kong ihalo-halo. Yan ang susubukan ko iluto. Lagyan ko siya ng konting suka mga kamagis. Then hindi ko muna siya haluin kasi ganun daw yun. Pagka bagong lagay daw ang suka, huwag niyo daw siyang hahaluin agad para hindi mahilaw. Kasi parang ang lasa ng suka, hindi mo agad hinalo. Yung pagkalagay, pinakulo mo muna ng mga ilang minuto, saka mo nga hahaluin. Yun ang mga idea na naririnig ko sa iba. Pero na-try ko rin, minsan may nalalasahan ako kasing iba na suka, yung para siyang hilaw. Parang hilaw yung lasa ng suka. Yung parang ang suka niya, yung kung ano yung nasa pouch, yung parang yung lasa, hindi katulad ng pinakulo muna siya. Mas masarap yung pagkaasin niya. Magic. Then, ito na yung aking pirito. Ito na yung aking pirito mga kamagik. Hindi ko siya ubusin lahat. Kasi, nag-iimbento nga lang ako mga kamagik. Hindi ko alam kung ano magiging lasa eh. So yan, mga ilang piraso lang naman ipatry ko. Para kung hindi ko siya magustuhan, okay lang. Konti lang yung kakainin pa rin naman. Kaya lang, hindi naman siya masasayang. Kaya lang, iba kasi yung kapag first time mong niluluto. Tapos hindi mo alam kung ano yung kalalabasan. Hindi ako naglalagay ng mga lang ngayon mga kamagik, mga seasoning. Hindi naman sa nag-iiwas lang kami. Kasi dati nung araw wala naman mga seasoning na inihahalo sa mga probinsya eh. Dahil nasa probinsya naman ako, hindi na ako naghalo ng mga kung ano-anong pampalasa, maliban sa konting asukal. Kasi mas healthy kung yung mga niluluto mo, yung mga natural, mga ganon. Sinusubukan ko lang naman din mga kamay. Kaya hindi ako naniniwala sa may babaeng hindi marunong magluto. Mahina lang ang loob. Kaya hindi niya alam na marunong din pala siyang magluto.
mga kamagik. Ito na mga kamagik, ang aking inimbento. Escabeche style with bunga ng kasoy. Samahan nyo kong tikman mga kamagik kung anong kinalabasan, kung anong lasa. Tikman ang aking inimbento mga kamagik. Habay Owalin. Okay din naman. Maasim. Para siyang escabeche mga kamagik. Pwede. Para sa akin pwede. Pero try nyo sa bahay nyo kung ano ang magiging para sa panlasa nyo. Kung kayo ay masasarapan o hindi nyo magugustuhan. Pero sa akin, okay naman mga kamagik. Para sa akin, pwede. Masarap din. Hindi naman dahil luto ko lang. Try nyo sa bahay nyo, baka magustuhan na rin. Thank you for watching mga kamagik. Please like, share, and subscribe our channel, Magikera ang Kusinera. Marami kayong matututunan sa akin mga kamagik. Mga invento na bigla na lang papasok sa isip ko. At yun yung mga gusto kong share sa inyo. Kaya naging Magikera ang Kusinera ang aking name ng channel. Ang lasa ng kasoy mga kamagik, habang inunguya mo siya, lasa siyang champoy. Manamis-namis. Sa lutuin mga kamagik, iniiwasan ko ang maglagay ng mga seasoning sa ngayon. Kasi nung araw, nung mga una-unang panahon, lalo sa parteng probinsya, nakakapagluto naman ng mga matatanda kahit walang mga kung ano-anong seasoning na inilalagay. Kaya nag-try ako. Pala sa probinsya din naman ako. Pero kaya din pala mga kamagik magluto ka ng mga walang seasoning. Hindi ko na babanggitin kung ano-anong mga seasoning, pero kahit pala asin lang, okay lang. Asin or minsan konting asukal, okay lang. Masarap din naman pala ang niluluto natin. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe our channel. Click the bell button all to notify you always. I hope you enjoy watching our videos. Thank you.